Taga Pinalad. Pinalad? May taga San Juan din. Nandiyan sila, Sister Christina. Yeah, taga San Juan. At kasama din natin, of course, yung ating outreach sa Binangonan po. Ayan, diyan po sila Mami Rosita. Merry Christmas po sa bawat isa po sa atin. Ako'y nagagalak na nagkasama at nagkatipon-tipon po ang bawat isa po sa atin ngayong umaga pong ito. Okay? Kamusta po ba yung mga natapos na Christmas party? Lahat po ba nagkaroon ng Christmas party? Katatapos lang ng mga estudyante? Meron ba? Yung mga opisina. Sino din mga nag-opisina? Wala nag-opisina? Puro estudyante lahat? Ha? Mag-resign. Ako po mag-resign. Magandang. So, tapos na po yung inyong mga Christmas party. I hope and pray na naging maayos at masaya kayo sa inyong mga Christmas party. Tama po ba yun? But before I begin, gusto ko po muna tayo po yung manalangin sa Panginoon. Lord, again, maraming salamat, Father, for gathering us, Lord Jesus, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy naming dalangin, O Ama, ang patnubay, Lord, ng iyong banal na Espiritu sa aming puso, Lord, sa buhay ng bawat isa po sa amin, O God. Muli, O Lord, maraming salamat, O Diyos, sa pag-iingat niyo po sa amin, O Lord, na kami, O Diyos, ay tinako mo dito sa aming sa inyong place na ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na bagamat wala kami sa aming bahay sambahan, O Diyos, we claim, Lord, na Ikaw ang Diyos sa lahat ng dako, Panginoon. Kaya kasama ka namin, Lord, sa lugar na ito, O Diyos. Purihin ka, O Ama, Ikaw ang lagi ang maitaas, O Lord, sa selebrasyon na ito, Panginoon. Ikaw ang star, Lord, ng selebrasyon na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Father, for your grace, O God, for your mercy, at sa abundant blessing, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. And as we receive, Lord, your message sa umagang ito, Lord God, touch our hearts, Lord. Nawa, Panginoon, patuloy kang magdulot sa amin ng kagalakan, O Lord, na tanggapin, Panginoon, ang iyong mensahe sa umagang ito, Lord, o sa araw na to, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, Lord. Itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Praise God. Sino po dito yung natuwa kayo sa regalong natanggap nyo? Anong mga exchange gift? Parang marami yata na dismaya. Lahat mo ba natuwa kayo sa mga exchange gift? Nakuha ninyo? Tama ba? Masaya? Sino yung mga nadismaya? Wala nadismaya? Tingnan nyo kayo katabi nyo. Ba't parang malungkot yung katabi nyo? Wala ba? Alam nyo, tuwan-tuwa po ako, no? Dahil sa ginawa natin sa church na gift bringer. Okay? Kasi sa gift bringer, kahit pa paano, di ba? Dahil wala na akong trabaho, hindi na ako nag-aaral, at least, nakatanggap din ako ng exchange gift. Tama po ba yan? And I hope and pray na sa bawat isa rin sa atin, natuwa din kayo doon sa ginawa natin na gift bringer. Okay? Yung something sweet, something sour, di ba? Bagamat maliliit lang yung mga bagay na yon, I pray na nagdulot ito ng malaking kagalakan po, no, sa ating mga puso, sa ating mga ngiti. Okay? At sa umagang ito yung huling-huling gift bringer natin. Tama po ba yon? Lahat po ba may dalang pang gift bringer? Lahat? Praise God. Ang ating gift bringer ngayon ay something Red and special. Something red and special. Okay, wag lang something red lang. Grabe naman, no? Lagyan nyo man ng special, di ba, Sister Gar? Something special and red. Okay, nahirapan ba kayo? Yes. Ako nahirapan ako maghanap eh. Sabi ko, bakit kasi may red pa? Di ba? Pwede namang white. Pwede rainbow. Tama po ba yan? Pero pinakamahalaga din yung special. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, special ka. Special. Sabi mo sa nagsabi sa'yo, special ka. Special child ka naman. Hallelujah. Praise Jesus. Okay. So sa umagang ito, pag-usapan po natin, no? Kaya kanina ko pa kayo kinukumusta sa gift bringer, sa mga exchange gift ninyo. Okay? Kasi pag-usapan natin about regalo din. Okay? Since ito po ay Christmas fellowship natin, Christmas celebration, so dapat hindi nawawala yung mga regalo. Tama po ba yan? So about gift ang ating pag-uusapan ngayong araw po na ito. Kasi I believe, no, na Christmas is about gift. But hindi po ito about material gifts. Okay?
But it's about gift na galing sa Diyos. Okay? Sino po yung galing sa Diyos na gift? Ito yung walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tama po ba yan? Sabi ko dito, Christmas is not about material gifts, but it's about the birth of our Master Builder, our Lord Jesus Christ. Okay? And since siya nga yung ating Master Builder, okay? Gusto ko po na tayo po ay pagbulay-bulayan natin, pag-usapan natin, yung about doon sa pagregalo. Okay? Dahil the birth of our Lord Jesus Christ show the foundation of giving. Okay? Sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung nagpapakita, okay, nung espiritu ng pagbibigay. Tama po ba yun? No? Again, basahin ko po yung ating Bible reference sa ating tema sa buong buwan. Sabi sa Matthew 2:6, "At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo nagmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel." Tama po ba yan? Amen. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po ba kung saan nag-originate yung pagbibigay ng regalo every Christmas? Meron po ba kayong idea? Saan kaya nanggaling to? Saan, Ray? Sinong nakakaalam? Ha? Meron kayong free Sunday sa akin mamaya. Sino nakakaalam ng... Ha? Sino? Three wise men. Akala ko three kings. Hindi ba three kings? Three wise men. Three wise men? Ito karinig ng Sunday mamaya may Sunday ka sa akin. Alright. Sunday. Ha? Okay, meron ka Sunday mamaya. Sabi nila, maraming nagsasabi. Okay? Na ang pagbibigayan daw po ng regalo every Christmas ay nag-originate talaga o nagmula daw po sa mga three wise men. Okay? Kasi nung gabi nang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, okay, sila daw yung unang-unang may dalang bitbit na regalo. May dala na, may bitbit pa. Tama po ba yun? Meron daw silang bitbit na regalo. Tama po ba yan? No, ano po yung mga regalo na meron sila? Mamaya tingnan natin. No, gusto ko pong basahin po muna natin yung ating Bible passage sa umaga pong ito. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 2 verses 1 to 11. Okay, meron po ako dyan. Matthew 2, 1 to 11. Bawas sa oras ko yan, ha? Yan. Sabi po dito, sa panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Verse 2, pakibasa nga po ng malakas. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin na Verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ng buong Jerusalem. Verse 4, kaya kailangan lahat ng mga punong hari at mga tagapagturo ng sa sinayo sa verse 5, dumugod sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nakakahamak sa mga unahing bayan ng bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo nagmumula ang santo na mamamahala sa mga bayan. Nang mabatid po ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Verse 8, Pagkatapos sila ay pinanganak sa Bethlehem o hanapin ninyo mabuti ang sagot. Pagkatatagpuan ninyo siya, ipagpapagkat sa kapatid niyo sa akin upang magkaroon ng basakan. verse 9, pagkarinig sa piling ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganon ka lamang ang lalakan ng balita ang bituin. Last verse, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at
mira. Purihin po ang salita ng Panginoon. Hallelujah. So makikita natin dito, meron daw pong 3 regalo ang dala ang 3 wise men. Tama po ba yan? Ano-ano yung regalo na yan? Yan daw po ay yung frankincense, myrrh at saka yung gold o yung incenso, mira at saka yung ginto. Okay? Merong mga significant na ano po ito, kahulugan po ito. Okay? Hindi lang po ito basta niregalo nila. Hindi lang po ito basta binili nila sa palengke. Okay? Hindi nila kita na, uy, ito maganda to. Hindi po ganon. Meron po itong kahulugan. Okay? Sabi ko dito, makikita natin, sabi ng mga Bible scholar, ang incenso daw po, okay? Ito daw po madalas na binibigay. Sabi dito, ang incenso is a precious gift. Ito daw po ay ginagamit ng, sa kanilang pagsamba po. So ganito po kahalaga po itong incenso na to. Every time na nagsumasamba po ang mga taga-Judea, okay, yung mga Hudyo, lagi po itong nagsisindi ng incenso. Kaya napakahalaga po nito. Pangalawa, yung myrrh, okay, mamahaling butil daw po ito na madalas ginagamit daw po na gamot, okay, o pabango. Okay? At pabango po ito sa incenso din. Okay? Alam niyo po, every time daw po na nag-offer sila ng incense, ito daw po ay mabangong samyo sa langit, sa ating Panginoon. Okay? At syempre yung ginto, alam naman po natin yung ginto, kung gaano ka precious. Tama po ba yan? Di mo ba? What if, sa inyo mga exchange gift, may magbigay po sa inyo ng mga ganitong regalo? Ano ho kaya yung magiging pakiramdam niyo po? Matutuwa po ba kayo? Di ba? May 18 carats, mga ganyan. 24 carats, Saudi gold. Ha? Sasalarin nyo. Di ba? Nakakatuwa yung gano'n. Tama po ba yan? Hindi ho ba? Sabi ko rito, I know and I believe, okay? May mga pagkakataon. Maaaring hindi itong taon na to, pero may maraming mga pagkakataon na nagdanas tayo sa exchange gift natin na tayo din ay nadismaya. Tama po ba yan? Di ba? Yung nagregalo ka, tapos, ito lang tinatanggap ko. Yung naregalo ko, pinag-isipan ko pa. Di ba? Tama po ba yan? No? Alam nyo kanina, nagbunutan po kami mga leaders. Kasi may Christmas party pong mga leaders. May kanya-kanya po kami mga ama. Okay? May nabunot, ang ireregalo niya 30 pesos lang. Pero ibibigay niya halagang 100 yata o 300 pesos. So magkakaiba po ng amount. Okay? Medyo challenging, no? Nakita ko sa puso nila yung joy. Okay? Hindi ko nakita sa kanila yung dismaya na, hoy, 30 pesos lang ibibigay sa akin, tapos nabulot kong ibibigay 300. Kakalungkot naman, parang unfair. Walang ganon. Okay? Pero natutuwa ako kasi, alam niyo yung sabi nila, 30 pesos kasi yung nabulot nung isa na ibibigay niya doon. Sabi niya, 30 pesos? Ano mabibili ko para sa kanya? Basta pwedeng 30 pesos tapos dadagdagan ko. Sabi ko, hindi pwede. Diba? Kung ano yung pag-usapan, yun po yun. Tama po ba? So ito po yung maganda rito. Okay? Alam niyo po, nung itong senaryo na to, habang binabasa ko po ito, sabi ko, nakita ko po ito sa senaryo na yun. What if sila Mary, tsaka si Joseph, nung nakita po kaya yung mga regalo na yun, diba? Hindi kaya nila sinabing, uy, sobra-sobra naman to. Diba? Grabe naman itong regalo, nakakaya naman, wag na. Okay na yung presence nyo dito, okay na, dinalaw nyo kami, okay na sa akin. Tama po ba? Yung nakita ko dito eh. Pero what if kayo po kaya si Mary tsaka si Joseph? Nung nilatak sa inyo yung mga regalo, yung mga precious gift, masasabi nyo kaya na, uy, huwag na, nakakaya naman. Or sasabihin nyo agad, mine. Mine na yan. Ha? I believe na hindi natin ibabalik. Tama po ba yan? I believe na hindi natin ito tatanggihan. Kasi makikita natin yung halaga. Tama po ba yan? Makikita natin yung precious gift. Tama po ba? So sabi ko po dito, yan. Meron po akong nabasang isang kwento. Nasusundan niyo po ba ako? Parang mabilis yata ako. Ayos lang po ako. Okay? Very limited po kasi yung aking oras. At medyo rin tayo nag-start, kaya napawasan pa yata yung aking oras. Meron po akong isang kwento. Hindi po sila ang kwento ko. Pakiflash nga po yung kwento ko. Meron ba akong picture dyan?
Yan. Okay? So, makikita natin yan, dalawang yan, mag-asawa po yan. No? At, sa tingin nyo, masaya ba sila? O dismayado? Dismayado sila. Tama po ba yan? No? Makikita ninyo sa harapan nila yung malaking regalo. Tama po ba? Alam nyo, nabasa ko po yung isang kwento. Yung dalawang mag-asawa po na yan, nagplano po sila na magregalo sa kanilang mga anak ng isang treehouse. Okay? So sa treehouse, yun ang regalo, ano nila, inisip nila. So nag-order sila sa Shopee. Okay? Kasi nakita nila si Jose Marichan. Okay? Idol nila si Jose Marichan. So umorder sila sa Shopee ng mga materyales na gagamitin nila pambuo ng treehouse. Okay? Then, all of a sudden, ito yung nangyari. Okay? Kaya sila malungkot. Dahil habang iniisa-isa nila yung mga materyales sa loob ng box, napansin nila na parang hindi treehouse yung binubuo nila. Okay? Sabi na, sandali, iba yata ito. Bakit parang yung nabubuo natin imbis na bahay, bangka? Okay? So, ang layo. So, nadismaya talaga sila. Kasi sabi nila, saan natin gagamitin itong bangka? Okay? Tinabas na natin yung puno. Tama po ba yun? So, ito yung nangyari. Kaya nadismaya sila. Alam yung ginawa nila? Tumawag sila sa seller. Okay? Nagreklamo sila. Sabi ganun, hello seller! Ang in-order namin pang treehouse, bakit ito pinadala ninyo sa amin? Okay? Pwede bang i-refund yung bayan namin? Kasi iba itong binigay nyo eh. Okay? Alam, buti na lang maamo yung seller. Okay? Hindi nakipag-away yung seller, hindi siya scammer. Okay? Ang ginawa nung seller, kinausap sila ng malumanay. Sinabi sa kanila, nako, pasensya na po kayo sa pagkakamali namin. Okay? We believe na nagkamali po kami. Pagkakamali po namin na inihatid namin sa inyo ay ibang materyales. Okay? Nawa po pagpasensyaan nyo na po kami. Pero ngayon po, kinokontak na po namin yung rider po ng materyales na in-order nyo po. At napag-alaman po namin na yung rider nyo po ngayon ay kasalukuyan na nagbabangka po. Tinatry po niyang ihatid sa inyo yung in-order ninyong treehouse. Kaya medyo madidelay lang po, pagpasensyahan nyo na po. Yun po yung nangyari. Okay? So ano makikita natin dito sa kwento na to? Okay? Nung nabasa ko po yung kwento na yun, sabi ko pwede kong i-connect to dun sa message ko. Okay? Minsan madalas nakita ko dun sa kwento na yun, tayong mga tao, madalas nadidismaya tayo sa mga regalo na kabaliktaran sa inaasahan natin. Tama po ba yan? Aminin man natin o hindi, every time na meron tayong inaasahang gift, tapos darating sa atin, bubuksan natin, di ba? Yung bang, meron na ngayong di ba? Yung exchange gift na may listahan na. Kung ano yung gusto mong matanggap. Wish list, di ba? Sasabihin mo, t-shirt. Di ba? T-shirt na ano ba? Ha? T-shirt na night o na bench, di ba? Nung darating sa'yo, bench nga. Kaya lang, hanggang dito lang. Hanging shirt pa. Di ba? Nakakadismaya minsan eh. Tama po ba yan? Or minsan, hindi mo gusto yung kulay. Di ba? Nagreklamo ka na. Tama po ba yun? So ito yung nakita ko po dito sa kwento po na ito. Okay? Sabi ko dito, doon sa kwento na yon, hindi lang sa mga regalo tayo na madalas nagre-reklamo, but even sa ating Panginoon. Hindi ho ba? Nakakalungkot man isipin, pero ito po yung katotohanan. Every time na we pray for blessing, trials ang dumarating. Hindi ho ba? Kaya nagre-reklamo tayo. Lord, ito yung panalangin ko. Lord, bakit naman ito yung binigay mo? Bakit problema? Nagre-reklamo tayo. Tama po ba yan? Sabi ko rito, madalas, we complain to the Lord. Every time na hindi natin gusto yung blessing na natatanggap natin. Hindi ho ba? Sabi ko rito, na hindi natin naisip how much God has blessed us.
hindi natin naisip na kung gaano tayo talaga pinagpala ng Diyos. Sabi ko ho dito, hindi natin naisip how much heart for a father to give His only beloved Son to redeem us sa ating mga kasalanan. Di ba? Konti lang yung blessing na inihingi natin sa Panginoon, na nirereklamo natin. Pero hindi natin nakikita kung gaano kaya kasakit sa isang ama na ibigay yung kanyang anak, yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya ngayon ang buong sanlibutan ay nagse-celebrate ng Pasko. Hindi ho ba? Habang nagse-celebrate tayo ng Kapaskuhan na isinhilang ang isang tagapagligtas, merong isang ama na nalulungkot, namimiss yung kanyang anak. Tama po ba yun? Kasi mas pinili niyang iregalo ito sa bawat isa po sa atin. Sabi ko rito, madalas, hindi natin nakikita na ang blessing sa atin ng Panginoon ay more than we deserve. Hindi ho ba? Ganun tayo ka-bless, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, blessed ka. Hallelujah. Kaya nawa, mga kapatid, iwasan na ho natin mag-complain. Nawa, itong Paskong to, sa mga dating na mga Kapaskuhan, okay? Ito po yung tumatak sa atin. Na ano man nung dumating na meron tayong pagpapala, maliit man ito o malaki, ano man yung regalong matanggap natin, never complain. Okay? Kasi lahat ng bagay ay pagpapala mula sa Diyos. You are much blessed. Okay? Higit pa to sa inaasahan natin, higit pa to sa deserve natin. Tama po ba yan? Sabi ko rito, yan, no, mamaya, sa ating gift bringer. Ko, hindi pa punto na ayos. Okay, mamaya ayusin namin yan. Okay, dito sa gift bringer natin. Okay? Nawa wag ko kayong madismaya. Okay? Baka kasi in-expect niyo, sabi something red. Nakuha ko purple. Di ba? Tama po ba yan? So, ito yung ano natin. Okay? Again, small blessing, big blessing, sa blessing from God. Never complain, mga kapatid. Sabi ko ito, nawa, mga kapatid, sa Kapaskuhan pong ito, makita natin how much it costs para ibigay ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang anak para sa atin. Makita natin, nawa, kung gaano kalaki ang hirap at sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo nang ibigay niya ang kanyang buhay para mapako sa cross, para tayo ay maligtas mula sa ating mga pagkakasala. Tunay po na sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang kamatayan sa cross, ipinakita ng Diyos ang pundasyon ng pagbibigay. Tunay na ang regalo po, yung regalong kaloob ng Diyos, ang pinaka-best gift na matatanggap po ng bawat isa po sa atin. Sabi ko rito, tulad po ng kwento, nakita ko po doon na minsan nakikita natin ang bigayan ng regalo, ang pinakamagandang pangyayari sa tuwing Pasko. Ba't nakakalimutan natin yung mismong regalo ng Kapaskuhan, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Para po sa aking pagtatapos, praise God, hallelujah. Nawa, ngayong umaga pong ito, makita natin na tinuturuan po tayo itong Christmas po na ito. Yung kapanganakan ng ating master builder, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung patungkol po sa pundasyon ng pagbibigay. Okay? Kung kanina sabi ko, yung 3 wise men nag-originate yung pagbibigay. No. Ito po yung nag-originate sa Diyos mismo. The moment na create niya ang buong mundo, siya ay nagbigay. The moment na nilikha niya ang langit at ang lupa, lahat ng meron dito, siya ay nagbigay. The moment na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, siya po ay nagbigay. Kaya wala akong ibang pundasyon ng pagbibigay, kundi ang ating Diyos Ama lamang. Tulad po sa pagbibigay, mga kapatid, ng 3 wise men, okay, in this Christmas season, ito po yung ating application. Let us give without discrimination. Yes. Amen. Huwag po tayong maging choosy sa pagbibigay natin ng regalo. Okay? Huwag po tayong magbigay sa mga taong tingin mong magbibigay sa inyo. Okay? Huwag niyong bigyan lamang yung mga regalo na mga minamahal nyo, mga kasundo nyo, yung mga kagalit nyo, ayaw nyong bigyan. Huwag po. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos Ama, ay nagbigay ng walang pagtatangi.
Ibinigay niya ang ating Panginoong Jesucristo sa buong mundo para sa mga makasalanan at hindi po para sa mga matutuwid. Sabi ng Panginoong Jesucristo, naparito ako para sa mga may sakit at hindi para sa mga magagaling. Naparito ako para sa mga makasalanan at hindi para sa mga matutuwid. Praise God. Kaya nawa, sa Paskong ito mga kapatid, let us give without discrimination po. Okay? Tandaan po natin ang ating kalagayan bago po tayo binigyan ng biyaya ng Diyos. Tayo din po ay makasalanan. Kaya dapat po sa mga tao na sa paligid natin, huwag po tayo magtangi ng tao. Pangalawa na dapat natin gawin sa pagbibigay, give the best that we have. Amen. Ibigay natin kung ano yung pinaka-best. Huwag mo nang tipirin. Okay? Lagi mo tatandaan that this is your last moment para ikaw ay magbigay. Tama po ba yan? Samantalahin mo na. Kasi baka ngayon, tinipid mo pa. Mamaya pala, kukunin ka na ni Lord. Di ba? So, sagad mo na ngayon. At least, maalala ka na, grabe, pinigyan pa naman ako ng regalo. Grabe, tuwag-tuwag sa regalo. Yung pala, kukunin na siya ni Lord. Di ba? Kaysa naman, yung binigyan mo, dahil tinipid mo, nalungkot pa. Di ba? Naku, sorry, nalungkot ako. Ngayon na pala yung kukunin ni Lord, nalungkot pa ako. Napagsalitaan ko pa siya ng hindi maganda. Tama po ba yan? Kaya naman mga kapatid, give the best what you have. Sabi ko rito, what's the best gift ang mabibigay mo sa iyong pamilya? What's the best gift ang mabibigay mo sa iyong kapwa? What's the best gift ang mabibigay mo sa iyong sarili? Huwag mo nang tipirin kapatid, at higit sa lahat, huwag mong tipirin. What's the best gift na may bibigay mo sa Panginoon? Nawa, habang pinag-iisipan natin yung mga tanong na yan, kung ano ang maaari nating ibigay sa Lord at sa ating kapwa, tularan po natin yung halimbawa ng 3 wise men. Ibinigay nila yung mga precious gift. Okay? Na hindi nila inisip na yung pagbibigyan nila nandun sa sabsaban. Okay? But inisip nila yon as a precious gift. Okay? Pangatlo na dapat nating tandaan sa pagbibigay, let us give like, sabay-sabay po, Amen. Let us give like Jesus. Paano ba ito magbigay? Katulad ng Panginoong Jesucristo. Sabi ko rito, let us give out of love. Okay? Nawa sa ating pagbibigay, ito po'y lagi maging pundasyon natin, yung pundasyon ng pag-ibig. Amen. Sabi ko rito, paano ba tayo magbigay tulad ng pagbibigay ni Kristo? Aminin man natin o hindi po madali. Tama po ba? Hindi madaling magbigay katulad ng pagbibigay ng Panginoong Jesucristo. Why? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ang lahat-lahat sa Kanya. And I believe, kahit sinabi natin kanina, give what the best. I believe magtitira ka pa rin para sa sarili mo. Tama po ba yan? Pero paano nga ba itong magbigay katulad ng Panginoong Jesucristo? Sabi ko dito, bago po tayo magbigay sa iba, para mas lalo tayo makapagbigay ng katulad sa Panginoong Jesucristo, dapat mauna po tayong magbigay muna sa Diyos. Ano yung ibibigay natin sa Diyos? Sabi ko rito, ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating sama ng loob. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating galit, lahat ng ating pride. Okay? Kung meron, ano man yung negative things na meron ka sa puso mo, kapatid, I invite you na ibigay mo lahat yan sa Diyos for you to be filled by the Lord. Okay? Sabi ko dito, hindi tayo makapagbibigay ng may galak sa ating puso kung puno ang ating puso ng sama ng loob. Hindi tayo makakapagbigay ng may pag-ibig kung punong-puno ng galit ang ating mga puso. Kaya ibigay mo na ilahat ng yan sa Panginoon. Nang sa ganoon, ano man ang maaari mong ibigay, ito po'y magmumula sa Panginoon. Hallelujah. Mag-exchange gift kayo ni Lord. Yung mga negative things na meron ka, ibigay mo sa Lord. Parang ang exchange gift sa iyo ng Panginoon ay walang iba kundi pag-ibig, kagalakan, kapakumbabaan, lahat ng positive. Okay? Kasi, ulitin ko po, kung ano ang meron ka, yun lamang ang kaya mong maibibigay. Amen. Kaya kung meron kang galit, kahit magbigay ka ng ginto, mabibigay mo pa rin galit.
Amen. So sabi ko po dito, I believe hindi po ito nag-originate. Again, ulitin ko po sa three wise men. Ang pagbibigay po, ulitin ko po, Jesus' birth shows the foundation of giving. Walang ibang pundasyon, walang ibang pinanggalingan ng pagbibigayan, kundi walang iba, kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. And I believe, itong three wise men na to, sila po ay nagbigay kasi naranasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Sabi doon sa passage natin, saan ang ipinangakong tagapagligtas? Amen. So, dahil ako'y time's up na, joke lang. Okay, so sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave us His beloved Son, Jesus. Nawa, makita natin, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Sabi po ng 1 John 3:16, sabi niya dito natin nalalaman ng pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. This is how we know what love is. We should love like Jesus, mga kapatid. Jesus laid His life for us, and we ought to lay down our lives for our brethren as well. I know and I believe mahirap po ito. Okay? Sabi ko dito, hindi po man ito literal na kailangan mong mamatay para dyan sa katabi mo ngayon, para dyan sa tribe mo. Hindi man ito literal, mga kapatid. But ang ibig sabihin lamang po nito, para sa akin, ay sa lahat po ng ating gagawin, lalo na po sa ating pagbibigay. Nawa po, ito po ay laging nag-uugat sa salitang pag-ibig. Tumanggap tayo at naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kung kaya inaanyayahan tayo sa araw po na ito, na tayo din po ay magbigay ng pag-ibig sa bawat isa po sa atin. I believe na madaming mga tao, mga kapatid, na maaaring nalulungkot ngayon. Marami nag-iisa. Okay? Marami may mga problema. Okay? Sa araw ng Kapaskuhan po na ito. Kaya nawa tayo po na nakatanggap ng mabuting balita po na ito. Let us all give out of love, mga kapatid. Ibigay natin yung regalong best. At ito yung walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa inyong mga table po, meron po tayo diyang mga trucks. Tama po ba dyan? Okay? Pakitaas niyo po ba yung mga trucks ninyo po? Yan. Yan pong mga trucks po na yan. Okay? Mama, hindi po yan para sa inyo. Kasi ngayon po, kayo nakatanggap na ng mensahe ng Panginoon. At ayun po, patungkol din po sa mensahe ng Panginoon. Yung nilalaman po niyan. So, I encourage everyone na ibigay po natin yung pag-ibig ng Diyos. Ikalat natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng mga trucks na yan. Okay? Mamaya po, sa pag-uwi natin, okay, maaaring dyan sa mga customer dyan, okay, just simply, abot nyo lang po. Diba? Sabihin nyo lang, Merry Christmas po, abot nyo lang. Okay? At hayaan nyo na po silang magbasa po niyan. At sa mga matitira, pwede nyo rin po yung ibigay sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kaibigan po. Again, let us give out of love, mga kapatid. Alam ko po na maaaring isa din sa atin, o isa tayo sa mga kinakapos, mga kapatid. At ano man ang kalagayan natin, hindi po ito maging hadlang nawa. Ano man yung kakapusan mo, hindi naman ito maging hadlang para i-share natin yung pagpapala ng Panginoon. Remember, sabi ko po dito, na kahit sa pinakamaliit na kabutihan na maibabahagi natin sa iba, kung ito po ay laging nag-uugat o nagbumula sa puso ng may pag-ibig, maaari po itong magdulot ng kagalakan at pag-asa sa bawat tao na ating po makakasalamuha. At para po sa bigyan ko puntaan, mga kapatid, no? Ang ating mga kapatid po na nasa US, sila po ay nagbigay ng kaunting mensahe po para makapagdulot din po sa inyo, sa ating lahat, ng konting ngiti po. Maraming salamat po sa ating lahat. Panoorin po muna natin. Hello po, Pastor. Si Berhel po ito ng San Diego, California. Binabati ko po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Enjoy! Hello po, Pastor. Si Marlene po to sa San Diego. Binabati ko po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Bye! Hello, Pastor. Good morning sa inyo. Babati ako sa inyo ng Merry Christmas sa inyong lahat. God bless. Nice Oli.
Praise God. Puri po ang Panginoon. Alam niyo po, yan po ay mga kapatid natin sa San Diego, California po. Okay? At sila po ay patuloy po na sumusuporta, no, sa church po, no, sa mga box, no, na pinapamigay po natin. Okay? At may konting pledge din po sila, no, sa ating po itong celebration po na ito. No, kaya puri po ang Panginoon. At tayo po lagi magsitayo. At gusto ko po magtapos sa isang Bible verse. Ito po sinasabi sa Romans chapter 8, verse 32. Sabi po dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. No, purihin po ang Panginoon sa salita ng Panginoon. Let us all claim this promise. Okay? Tayo po lang imanalangin sa Lord. Lord, again, maraming salamat o Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya o Diyos. Salamat, Lord, sa iyong salita o God, sa mabuting balita mo ngayong araw po na ito, Lord God. Dalangin ko o Diyos sa umagang ito, Panginoon. Ikaw o Lord ang siya nakaalam ng nilalaman ng aming mga puso. Bago pa man kami, Lord, pumunta sa gift bringer, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na kami muna, o Lord, ikaw muna, o Diyos, yung aming maging ka-exchange gift. Lord, sa araw na to, o Diyos, iniregalo namin sa iyo, Lord. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, lahat ng negative things, Lord, sa aming mga puso. Sinusurrender namin sa iyo, Father, yung mga sama ng loob, yung galit, yung pride, Lord, yung lungkot, yung oppression, Lord, yung depression, Father. Sino man sa amin, Panginoon, yung nagdaranas ng lahat ng bagay na ito, O Diyos. Sinusurrender namin sa iyo ang lahat, O Ama. At malaya ka, Panginoon, napunuan kami, O Diyos, ng iyong masaganang biyaya. Sinabi mo sa iyong salita, Lord, na kung ang Panginoong Jesucristo, ang iyong kaisa-isang anak, O Lord, ay hindi mo ipinagdamot sa amin, O Diyos. Kaya Lord, sa umagang ito, sa araw na to, meron kaming assurance, Father, na matatanggap namin, Panginoon, lahat ng biyayang nagmumula sa iyo, Ama. Lord, maraming salamat sa iyo, O Diyos. Punuan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu, Lord. And may your fruit of the Holy Spirit, O God, ang siyang mag-reflect, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. As we celebrate Christmas, Father, as we celebrate today, Lord, sa araw na to, Panginoon, itong Christmas fellowship na to, Lord God, nawa, mag-overflow nga, Panginoon, yung kagalakan, O Diyos, na nagmumula sa iyo. Yung pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Ama. Maraming salamat sa iyo, Lord. Pagbuklodin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, bilang isang pamilya, O Lord, na nagmamahalan sa iyong pangalan, O Ama. Tanggapin natin ang may masaganang pagpapala ng Panginoon sa pag-ibig ng Diyos at pagpapalang hindi masukat sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at ang kaaliwan, kagalakan na dulot ng banal na Espiritu ay mag-umapaw nawa sa puso at buhay ng bawat isa ngayong araw na to sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, and amen. Muli po, isang mapagpalang kapaskuhan po sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Puri po ang Panginoon. Praise God.